Amen and amen. Amen. Praise God. Maraming salamat, Pastor, at magandang gabi po sa lahat ng nakikinig o nanonood po sa atin pong last episode ng prayer meeting midweek service for this year of 2023. Next year na po ulit tayo magkikita-kita. Ano po? Anyway, I really hope and pray na ang bawat isa po sa atin ay maging Christ-centered and of course Holy Spirit-filled for this coming year. Ano po? Ngayon ang pag-aaralan natin ay pinamagatan ko pong tawag ng paglilingkod. Tawag ng paglilingkod. I suppose by now, alam na po natin na tayo po ay tinawag ng ating Panginoon para maglingkod po sa Kanya, ang kataas-taasang Diyos, at maglingkod po sa ating kapwa. At bilang mga believers at disciples ng Panginoong Hesus, kailangan po nating tularan ang Kanyang halimbawa, ang Kanyang lubos na kapakumbabaan, yung Kanyang pagiging humble, ano? Bagamat siya'y Diyos, iniwan niya ang Kanyang pagka-Diyos. Siya'y nagkatawang tao. At siya'y naparito hindi upang paglingkuran kundi para maglingkod. Sinabi po ni Jesus halimbawa sa kanya pong mga disipulo sa Mateo, kabanatang 20, mga talatang 26 hanggang 27, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kasi nung time na ito, actually, nag-uusap yung magkapatid na si James at John na kay Jesus. Kinausap nila si Jesus na kung maaari sa pagdating niya sa kanyang kaharian, ang isa sa kanila ay sa kaliwa, mauupo, at yung isa naman ay sa kanan. Sa ibang gospel book, actually naman yung nanay ang nakiusap, nanay ng dalawang ito. So ang sabi niya, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip kung nais niyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin nyo. At sa verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, tinutukoy niya ang kanyang sarili, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Maliwanag ang kanyang misyon na siya ay maglilingkod. At dapat maging maliwanag din sa ating lahat na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na tayo ay tinawag na maglingkod. Kailangan na po nating itigil ang pagiging self-centered. Yung tayo ba ang laging bida, di ba, makasarili? At simulan na po natin katagpuin ang pangangailangan ng ating kapwa, especially yung family of believers. Kung gagawin po natin ito nang hindi umaasa na tatanggap tayo ng pagkilala sa ibang tao o umaasa ng kapalit, ipinapangako naman po ng Bible na pararangalan tayo ng ating Diyos. Ano po? At syempre, di hamak na mas maganda yung mga gantimpala ng Diyos kaysa yung mga papuri lamang ng tao. Basahin po natin ngayon ang nakasulat sa aklat po ng Filipos, kabanatang 2 mula talatang 5 hanggang 11. Makinig kayong mabuti. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa talatang 9 hanggang 10 o 11, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ngayon, pwede mong sabihin sa iyong katabi o sa iyong sarili, gusto kong maging lingkod ng kataas-taasang Diyos tulad ni Jesus. Lahat po ng ating ikinikilos ay dapat nagpapakita ng katotohanan na si Jesus ay hindi lamang po ating tagapagligtas, kundi ating Master at Lord ng ating buhay. Ang kaligtasan po ay nangangahulugan ng higit pa sa pagpapatawad at katiyakan po ng langit. Ito po'y nangangahulugan na ang taong tumanggap ng kaligtasan ay lingkod o alipin na ng buhay at makapangyarihang Diyos. Now, sa pagiging active po natin sa paglilingkod sa Kanya dito sa lupa, naghahanda po tayo actually para sa walang hanggang panahong kapiling ang Panginoon. Tandaan po natin itong mabuti, na sinasagawa ng Diyos ang Kanyang gawain sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Praise God. Now, doon po sa aklat ng 1,
chapter 14, verses 11 to 14, nakasulat ang sabi ni Jesus, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. At sa verse 12, pakatandaan nyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Talatang 13 hanggang 14. At anumang hilingin nyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Glory to God. Bagamat ang atin pong mga ginagawa ay hindi maikukumpara sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, yung kanyang na-accomplish sa krus, wala isa man po sa atin ang nakakaalam sa ating maximum potential. Habang sinusuko natin ang ating buhay sa paglilingkod sa kataas-taasang Diyos, pararangalan niya tayo ng may tunay na pagdakila. Upang maranasan po natin ang paglagong espiritual, kailangan po natin maging mga lingkod ng Diyos. Kapatid, lingkod ka na nga ba ng Diyos? Maliban sa naglilingkod ka sa Diyos ng totohanan, hindi ka magmamature spiritually, hindi ka lalago. Sikapin po natin maglingkod sa ating kapwa ng tulad ng ating Panginoong Yesus. Kahit hindi pinapansin ng mga taong nakapaligid sa atin, ang ginagawa nating paglilingkod at pagkakaloob, napapansin po tayo. At hindi po ito malilimutan ng ating makatarungang Diyos. Atin pong basahin ang nakasulat sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 6, talatang 10. Makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod nyo sa mga hinirang ng Diyos, meaning sa mga Christians na katulad po natin. Kapatid, ang iyong spiritual gifts ay nahahasa kapag naglilingkod ka sa Diyos. Pumupurol yan at actually pwedeng mawala sa iyo kapag hindi mo ito ginagamit. Bawat mananampalataya ay pinagkalooban po at pinagkatiwalaan ng Diyos ng isa o higit pang spiritual gifts na dapat po natin gamitin sa paglilingkod sa ating kapwa mananampalataya. Doon po sa aklat ng unang Pedro, Kabanatang 4, talatang 10, nakasulat, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin nyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Kapatid, huwag mong sabihin wala kang gift, na walang kaloob ang Diyos sa iyo. Mayroon. The mere fact na ikaw ay isinilang sa mundong ito, binigyan ka na ng mga natural gifts. Ngayon, nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Yesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, na kasama na pong ibinigay sa atin yung mga spiritual gifts na magagamit po natin sa paglilingkod sa Diyos una at sa ating kapwa. Ang attitude po of humble service na ito, kapatid, kaibigan, ay dapat nating extend maging sa labas ng church na dinadaluhan po natin. Dapat hindi po ito nakakonfine lamang sa 4 na sulok ng church na dinadaluhan natin. Dapat, paglabas pa lamang natin, alam natin na tayo po'y humahayo na sa mission field, ang tunay na mission field. Na maaaring makaranas tayo ng hindi magagandang bagay sa ating paglilingkod, given na po yan. Ang mga naglilingkod sa Diyos ay hindi laging popular, maaaring hindi ka gusto ng ilang tao, o maaaring tumanggap ka ng pamumula. Normal yan. Pangiinsulto, panlalait, at marami pang mga hindi magagandang bagay. Kapag nangyari po ito, kapatid, ang payo ko sa iyo, manatili kang mahinahon. At mag-concentrate ka on maintaining a servant spirit at ipaubaya mo sa Panginoon ang lahat. Alam niya naman ang lahat eh. Hindi ba? At huwag kang mag-isip na maghiganti o bumawi. Always remember that vengeance is the Lord's. Okay? Now, hindi naman ibig sabihin talagang gusto mo maghiganti ang Panginoon para sa iyo laban sa kanila. Hindi dapat ganon. Dapat nga ipag-pray natin sila eh. Patawarin natin sila eh. Yung mga nagpe-persecute sa atin, yung mga nagsasabi ng mga hindi magagandang bagay tungkol sa atin, we need to pray for them. Para nang sa ganon, hipuin sila ng Panginoon. And you need to pray for yourself as well. Na sana i-maintain mo yung pagiging humble mo at pagiging ika nga ay gentle mo. Ano po? Sa pakikitungo sa mga taong ito. Now,
Kailangan nating ma-maintain ang ating pagiging mahinahon. Huwag mong iwanan ang iyong ministry position dahil may naririnig ka sa kapwa mo mananampalataya o mga lingkod ng hindi magaganda. Maliban na lamang kung maliwanag na sabihin sa iyo ng Diyos na it's time for you to go. Pero kung hindi mo naririnig yon, stay put. Diba, manatili ka lang. May pinagagawa sa iyo ang Lord. Don't mind those people na gusto kang ibagsak. So paano mo malalampasan ang isang difficult conflict? Kasi nangyayari yan sa loob ng church eh. Magugulat ka kung akala mo hindi mangyayari yan. Di ba? I've been to a church actually na talagang grabe yung power struggle. Talagang ika nga ay gumagawa na ng hindi maganda, makuha lamang yung said position na gusto nila. At hindi po maganda yon. Tanda natin, we are called. Hindi po tayo ika nga dapat sumiksik sa isang office o position na hindi naman talaga tayo anointed to do the role na kasama po doon sa office na yon. So anong dapat nating gawin para malampasan yung mga difficult conflicts na ito? Huwag mong kalimutan na ang paglilingkod sa Diyos ay nangangahulugan na hinahayaan mo siya to work in you and through you. Huwag kang maglingkod sa Kanya sa sarili mong lakas o talento. Sa Kanya ka dapat lubos na magtiwala at umasa. Now, alalahanin mo rin na ikay naglilingkod sa Panginoong Hesus. Okay? Siya ang first and foremost na pinaglilingkuran mo. Dapat sa Kanya ka nakafocus. Doon po sa Book of Colossians, at ito'y bagay na bagay din actually doon sa mga nagtatrabaho o mga empleyado. Ano po? Sa Colossus chapter 3 verses 23 to 24 nakasulat po, anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran nyo at alalahanin yung pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Kung halimbawa ikaw ay Kristiyanong nag-work sa isang company, big or small, di ba dumarating yung time na actually nagbibigay sila ng award, yearly meron silang yung loyalty award sa mga tumagal na sa opisina, performance award, at may mga trophies pa yung iba, may mga plaque pa, minsan may medalya pa, di ba? Kung ano man ito, o kaya certification, ano man ito, kapatid kaibigan, nawawala lahat yan eh. At kapag hindi ka na na-recognize, ang malamang na mangyari, kung hinahangad mo lamang yung tapik sa balikat o yung pagsang-ayon ng mga tao sa iyo, pagkilala sa iyo, ay lilipas din yan. Di ba? Ngayon, kung tayo mananahanan doon sa gantimpala ng ating Panginoon, sa mga kaloob niya sa atin, dahil ang isip talaga natin at ang motive natin ay siya ang pinaglilingkuran natin, then actually, walang hanggan eh, yung iyong matatanggap na gantimpala. Ang isa pa po, para maiwasan, para malampasan po natin yung difficult conflict, huwag kang maging self-centered. Pangatlong beses ko na yata sinabi ito. Huwag kang masyadong nakafocus sa iyong sarili. Hindi ikaw ang bida rito eh. Mga lingkod lamang yan. Lingkod actually, wala kang karapatang magreklamo yan eh. Pero how many times na tayo nakakarinig ng mga pagrereklamo mula po sa mga servant leaders ng ating Panginoon? Which is actually not supposed to be the case. Di ba? Kasi ang mga lingkod, ang mga alipin, in particular, walang karapatan yan magreklamo. Dapat sumusunod lang yan talaga sa utos ng kanyang amo o ng kanyang Panginoon. Of course, lalo na sa ating Diyos na buhay, di ba? Dapat matuto tayo actually rin sumunod sa protocol. Dapat matuto rin tayong mag-submit dun sa mga nakakataas sa atin. Huwag nating isipin na tayo yung pinakamataas. Ang Diyos ang pinakamataas at nagtatalaga ang Diyos ng ika nga mga taong sabihin na natin nangangasiwa sa atin. So, iwasan natin at huwag tayong maging self-centered. Ang paglilingkod sa Diyos ay nangangahulugan po ng pagsunod sa kanyang mga utos at pagtitiwala na aalagaan niya tayo sa kabila ng mga paghihirap na po pwede po nating harapin. Now remember this, greatness is not found in a title or a position of influence. True greatness is found in servanthood. Ayaw niyo maniwala? Just look at Jesus. Just look at Him. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Iniwan niya ang kanyang kaharian sa langit. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Pero lahat ng ito ay isinantabi niya muna at naparito siya sa lupa para ano? Para maglingkod. Sinong paglilingkuran niya? Yung mga taong nilikha niya. Yung mga taong actually lumalabag sa kanyang mga kakalooban, sa kanyang kautusan. Pero it did not matter to Jesus then. Ang gusto ng Panginoon,
maglingkod. At dapat tayo na sumusunod sa Kanya, kung siya talaga yung Panginoon natin, na tayo, kinikilala natin na tayo servant o alipin lamang niya, dapat din talaga tayo naglilingkod. So, sa darating na 2024, ipag-fast natin itong mga nalalabi pang araw ng December 2023 para nang sa ganun spiritually maging prepared tayo na maglingkod talaga out of a grateful heart, na naglilingkod tayo sa Diyos at hindi sa tao. Kusang loob kang tumulong nang hindi umaasa ng anumang kapalit o recognition ng tao. Kasi pag doon nga po tayo nakapokus, actually madali tayong panghihinaan ng loob. Madali tayong madidisappoint. Madali tayong mapofrustrate. Madali tayong susuko, aayaw sa paglilingkod. Baka hindi pa natatapos ang January, wala pa sa kalagitnaan ng January 2024, ayaw ko na. Dapat hindi ganun na maging attitude natin at pagtanggap natin sa great responsibility nito na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dapat by January, dapat nga, sinimulan na natin itong nakaraan eh. Pero kung hindi mo pa rin nasisimulan, kapatid, kaibigan, I strongly recommend to you na pumayo ka na at gumawa ng disipulo. Go and make disciples. Sa ganung paraan, by pakikita mo talaga na you are truly a disciple and a servant of the Lord Jesus Christ. Ipinapangako po ng salita ng Diyos na pararangalan niya ang mga taong humble. Kaya magpaka-humble po tayo. Marahil marami na sa inyo nakarinig ng hindi magagandang pananalita mula sa inyong kapwa, maging sa inyong mga mahal sa buhay, but pabayaan na po natin yun. Hindi pa kasi nila nararanasan yung nararanasan natin ngayon eh. So unawain po natin sila. Palawakin natin ang ating patience. Ano po? Alam ko mahirap yon, lalo na kapag egoistic ka, yung kumbaga talagang grabe yung pagkilala mo sa sarili mo, na ikaw ay may natapos na mataas, ikaw ay mas maganda ang estado mo sa buhay, economically speaking, financially speaking, sa kanila. Pero kailangan pa rin natin magpaka-humble. Kagaya nga po ni Jesus. Kapag na-realize po natin, mga mananampalataya, mga believers, mga disciples ng ating Panginoon, ang ating calling na maglingkod, kung hindi dahil sa kung ano ang ating personal na mapapakinabang ha, then ano mangyayari? Magkakaroon po tayo ng impact sa mundong ating pong ginagalawan, sa sphere of influence mo. Marami tayong, sabi nga ni Ate Jen kanina, nakikinig ako ng kanyang testimony. Sabi ko kay Cecil, si Sister Jen talaga namang mapapangiti ka na dahil doon sa excitement niya sa pag-share niya ng kanyang testimony regarding sa Vacation Bible School ng mga bata. Di ba? Nakakatuwa yon. At nagkakaroon na ngayon ng impact yung grupo ni Sister Jen, not just her, doon sa mga batang ito. Maging sa mga magulang at mga lolo at mga kamag-anak ng mga batang ito na nakikita nila nagmamalasakit si Sister Jen and company at ang ating church actually sa kanilang buhay spiritual. Kaya ipagpatuloy po natin ano po yung pagtatanim ng salita ng Diyos, yung paghasik ng salita ng Diyos sa puso at isipan ng bawat isang nakakasalamuha natin given the opportunity by the Holy Spirit. And then of course, we will reap a harvest if we will faint not. Di ba? Kung hindi tayo magsasawa, aani po tayo. At mangyayari lang ang pag-ani kung tayo po'y nagtatanim. So I would like to really strongly recommend to you, advise to you, na atin po actually pakinggan yung Great Commission ng ating Panginoon for us to go and make disciples. Ihanda na po natin ang ating mga puso. Don't wait for the worst thing that may happen sa mundo po natin ito saka tayo kikilos. By that time, lalo tayong mahirapan. So ngayon pa lamang sanayin na po natin ang ating mga sarili nang sa ganun mabigyan natin ng kaluguran at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin na mga kapatid. I hope that I get the message across to you. May natutunan po tayo last Wednesday of this year at by the time we meet ay January 3 na po. Kaya kailangan po talagang paghandaan natin to. I-commit natin ang ating sarili sa paglilingkod sa ating Panginoon. You are called to be God's servant, the Almighty God. Ano po? And what a privilege we have na tayo po'y kumbaga pinili at hinirang at tinawag ng ating Panginoon. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa gabi pong ito na kami nga po ay tinatagpo mo by the power of your Holy Spirit. And blessed Holy Spirit, I just pray right now, Panginoon, na tunay nga saliksikin mo ang aming mga puso.
At alisin mo, Panginoon, yung mga balakid, yung mga humahadlang sa amin para kami po'y makapaglingkod ng totohanan sa amin pong kapwa. And of course, sa iyo, Panginoon. Nais po namin magamit sa iyo pong ubasan, sa iyo pong kaharian. Nais po namin, Panginoon, na magkaroon kami ng impact sa mga taong nakakasalamuha namin nang sa ganon, O Diyos, ay meron kaming mga bunga na may ialay sa iyo. At ang mga bungang ito, nawa, dalangin namin ay maging hitik, Panginoon, at mananatili. Continue to bless these people, my Lord, I pray. Samahan mo po sila throughout the remainder of this year. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Ilayo mo kami sa sakit, sa karamdaman, sa aksidente, Panginoon, especially, Lord God, doon sa mga sunog and even yung mga paputok na maaaring makapaminsala sa maraming tao. Lord, we thank you for your protection, your blessing, your guidance, Panginoon. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the name And of the praise Lord. God.